Mga kaibigan, hindi na po natin, ako, personal kong opinion po ito at akin na rin hong analysis sa kalagayan ng ating mga congressman. Alam niyo bakit? Hindi ho natin talaga na masisisi na sila na hindi pwede namang napipiko na sila, nagagalit talaga, or pagod na rin. Isipin mo naman, 13 public hearing po ang Quadcom. Na ang layunin lang naman ito ay hanapin ang katotohanan, mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima, pero sa kabila po ng sakripisyong kailang ginagawa bilang mga mamabatas, ay marami pa rin silang baser at binabanatan pa ng mga politiko na dapat hindi nga sila binabanatan, sa halip ay dapat tulungan. Especially merong ilang mga senador na patuloy din bumabatikos sa kanila. Kaya ito yung aking nasasabi kasi kung nyo mapapansin, sa tuwing mag-hearing sila, hindi na ho nawawalan sila ng pinakukulong, kinukontempt talaga. Dahil nga ho sa palusot at pagsisinungaling. Kaya hindi mo masising meron na silang galit at saka po pagod na rin siguro nga. Ito, pakinggan po ninyo itong pinakahuling desisyon ng Quadcom sa pagkukontempt nila dito kay dating Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, si General Wilkins Villanueva. At hindi na nga po nakatiis dito ang ating mga mambabatas. Ito pakinggan po ninyo. Si Congressman Barber saka si Congressman Paduano ay talagang nagpakita na ho ng may galit na nga talaga. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Pinatawan ng contempt ng House Squad Committee si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva dahil sa umano'y pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong. Sa ika-13 pagdinig ng joint panel, ikinainis ni Quadcom co-chair Stephen Paduano ang pagtanggi ni Villanueva sa issue ng umano'y warrantless arrest at interrogation sa PDL na si Jed Pilapilsi. Si Jed ay asawa ng drug suspect na si Alan C. na dawit sa niraid na Shabu Lab sa Davao City noong 2005. Nanggigil si Paduano nang sabihin ni Villanueva na wala siyang maalala ukol dito. You're not respecting this committee. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo? Karaniwan ng kasunod ng contempt ang arrest at detention order. Pero sa diwa ng Pasko, sa Enero na ipatutupad ng komite ang kautusan. May I move that the serving of the penalty of contempt will be served when we come back after the holiday seasons in January. So move, Mr. Chair. I believe in the spirit of Christmas and I'm not even a Christian. So, in the spirit of your forgiveness, a season of forgiveness, I would go with the motion of General Apo. Bago yan, una nang nakontempt ng Quadcom si Police Colonel Hector Grijaldo dahil sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa hearing. Si Grijaldo ang nag-akusa sa ilang Quadcom leaders na pinilit umano siyang kumpirmahin ang reward system sa ilalim ng Duterte drug war. Itinanggi na yan ng joint panel. I think we've given him, what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya and I think it's the right time to make an appropriate motion. Kung may mga nakontempt. So ayan, malinaw po yan kita naman ninyo. Pero sa kabila po ng kanilang pagpapakulong, contempt yan po sa mga hindi nakikipag-ugnayang mabuti, meron pa rin consideration dahil nga diwa ng Pasko ay ugaling Pilipino, hindi naman ho talaga binabaliwala yan. Kaya ayun ang kanilang desisyon. After Christmas, itutuloy pa rin ang pagpapakulong kay General Villanueva na dati nga pong Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi ito nung unang mga hearing pa lang naramdaman na po ng committee nagsisinungaling ay hanggang sa huli nagsinungaling pa rin. Kaya hindi na nga po nakatiis si Congressman Paduano. Nakita nyo na nalilisip pa nga yung mata dahil nga sa paulit-ulit daw na pagsisinungaling. So, ito hong mga nangyaring ito, hindi po ako spokesman ng gobyerno at lalo na ng Kongreso, na obserbahan ko lang dahil kasi alam nyo ang public hearing hindi rin ho biro yan. Pinaghahandaan yan, pinagkakagastusan natin yan, pagod talaga ang ginagawa dyan.
Kasi isipin mo naman yung naghihiring sila ng 10 o'clock na umaga, natatapos yan alas 2 ng madaling araw. Hindi natatapos sila ng pagkatapos ng after dinner. Hindi po. Inaabot ng alas 12, alas 2 ng madaling araw yung mga yan. Kaya nga once a week lang ang hearing eh. Kasi nga ho ganun ka tuloy-tuloy sa dami ng resource person. Actually marami pang hindi na isasalang dyan. Kaya lang ho magki-Christmas season, kaya ho itinigil na muna. At yung mga final report nila ay maabangan natin yan sa pagbabalik by January. Pero nagkasunod-sunod na nga po ang pagpapakontempt nila sa mga resource person kasi nga ho, paulit-ulit din naman ang pagsisinungaling at hindi katanggap-tanggap na mga paliwanag kung bakit hindi naman sila nag-a-attend sa mga hearing. In aid of legislation, yan po ay trabaho talaga ng mga mambabatas. So, ayan po ang mga kaganapan, mga nangyayari. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Ako, sa aking tingin, kahit papaano, marami mga Pilipinong marami ring natutunan dito sa hearing neto. Kasi noong araw, lalo na ho sa Duterte administration, parang lahat na lang positibo ang nakikita at narinig natin sa administrasyon. Parang lahat na lang sinasabi ni Duterte noon ay tama. Pero ngayon, after nang wala na siyang kapangyarihan, ay ito naman pala. Naglabasan na po ang maraming kaduda-dudang galawan sa operasyon ng Pogo, illegal gamblings, yung pagbebenta ng mga property sa mga dayuhan, Chinese national, at siyempre yung patindi rito yung paglabag sa karapatang pantao. Yan po eh. Kaya nga first time ang Quadcom na ginawa. Noong mga nakaraang kongreso, wala namang Quadcom eh. Ngayon lang ho nagkaroon ng 4 na komite, pinagsama-sama, pinagsabay-sabay, naging Quadcom at ang overall chairman dyan ay si Robert Barbers ng Surigao. So, ayan po yung nangyayari at nangyari. So, palagay ko, sa bagay, kahit naman anong gawin, parating merong sektor na tumututol at hindi lang pagtutol, may mga batikos pa. Hindi mo talaga makukuha ang tao lahat. May mga negatibo pa rin. Ganun pa man, sa akin pong tingin ay nagawa ng Kongreso ang kailang dapat gawin. In aid of legislation. Di ba ilang beses ko na sinabi, meron pong 5 proposed bill na naipile na. Pag na-approvean yan, ay di yan na po yung in aid of legislation. Recommendation na kung sino kakasuhan, nagawa na rin nila sa DOJ at saka Solicitor General. At ito namang mga actual or formal na mga recommendation nila bago tuloy ang magtapos ang 19th Congress, gagawin nila yan. At karamihan ay kasong mga criminal cases at administratibo dun sa mga incumbent government official. Police, civilian employees, o kung sino man po na mga naisalang at napag-usapan dyan sa komite. So ano po inyong masasabi dyan? Alam ko na may mga natuwa, may mga nagalit, pero sa akin pong opinion dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions nga po, at saka yung isang channel ko na MA Pinoy TV, sa aking pagsubaybay, nakatulong sila sa karagdagang kaalaman ng mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad kung ano ang nangyari noong nakaraang gobyerno at ano ang mga posibleng batas na kanilang nilabag at ano naman ang mga posibleng kaso na ipapailaban sa kanila sa kasalukuyang mga batas na pinapairal ng pamahalaan. Please like and share ng ating mga video.